Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, iyak si Buyeng. Nako, korte naglabas ng ultimatum. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa pong nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion itong post ng Batas PX, itong mga pahayag ng spokesperson ng Supreme Court, Attorney Camille Ting. Nagsalita na siya tungkol sa kalagayan ng application ni Justice Secretary Boying Rimulya. Okay. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting on Tuesday said that an ombudsman aspirant needs a majority vote or at least 4 out of 6 votes from the judicial and bar council members to be included in the short list. Ako, ang hirap niyan. 17 sila. Kailangan mo makakuha ng 4 votes. Mahirap. The statement was made after Ting confirmed that 2 ombudsman applicants, ito na, namely Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya and PCSO Chairperson Felix Reyes, have yet to submit their clearances, though both were allowed to undergo GBC interview. Alanganin itong dalawa. So, out of 17, sa 17, yung 15, okay na. Complete clearances. Secretary Boying na lang at PCSO, baka may mga question din dyan eh. Yan mga kababayan, bago po natin i-play muli, ipagpatuloy yung video, mga kababayan, ito, kapapasok lang mga kababayan, nako. Breaking news. Ayan no, korupsyon sa PCO. Ito mga kababayan ang balita. Sabi po dito, PTV4 reporter umalis matapos i-booking live ang PCO corruption. Nako, matapos ibulgar sa live broadcast ang umano'y katiwalian, inamin mismo ni broadcaster Mike Abe. O yan, si Mike Abe mga kababayan, na pinatigil na ang kanyang programa sa PTV4, IBC13 at sa Radyo Pilipinas. Ayan mga kababayan ha. Nako, sa kanya pong pahayag, ayon po sa kanya, ang dahilan ng pagpapatigil ay ang kanyang live expose laban sa korupsyon at kapabayaan sa loob mismo ng Presidential Communications Office or PCO. Ibinunyag niya ang mga isyong matagal nang inireklamo ng mga empleyado, mga hindi nababayarang allowances, mababang sweldo, maging ang simpleng maintenance ng kanilang pasilidad, tumutulong bubong sa PTV, walang aircon. Nako po, kaya pala uminit. Kaya pala uminit ang ulo ni Mike Abe kasi walang aircon mga kababayan. Di ba si Mike Abe yung sa SMN na ito mga kababayan na, di ba, walang respeto to eh, di ba? Yung nambastos ng live din, itong si Mike Abe kung matatandaan nyo mga kababayan. So ito pong naging komento ng ating mga kababayan, sabi po dito ni Ante, no? Ante nakalagay. Natatawa na lang ang SMNI sa'yo. Yan, nabubulol tayo Natatawa na lang ang SMNI sa'yo. Ganda ng lagay mo sa SMNI. Dati nilaglag mo sila. Ngayon, nganga ka. May araw din yan sila lahat. May araw din yan sila. Kasi lahat naman puro kasinungalingan mga pahayag. Oo nga eh. Alam na ng mga tao
yang mga gawain sa gobyerno ngayon. Matuwayan sila basta makabigay lang ng ayuda para mapaniwala ang tao. Yan mga kababayan. Tuta kasi ni Bangaga, lantaran talaga ang mga ginagawa nila. Ang tingin nila sa napakabobo talaga ng mga Pinoy, dictatorship to the max. Ayan mga kababayan, ang gaba dili magsaba. Yan ang resulta ng paninira mo kay Pastor Kibuloy at Duterte. Ayan, nakarma na siguro itong si Mike Abe. Mga kababayan ha. Napay lang din ng kaso. Sabi ni Attorney Ting, they need a vote of 4 members to be included in this short list. Right now, there are 7 members. Okay. But since Justice Secretary Jesus Crispin Remulla is a member of the GBC and an applicant, he will not be able to vote. So, it's 4 out of 6. So, yung 7 votes, naging 6 na lang dahil wala na si Secretary Remulla. Applicant naman siya. He explained that once the shortlist is finalized, the President is constitutionally required to select the Ombudsman only from the nominees provided by the GBC. The President has to choose from the shortlist. Under the Constitution, he must choose from the shortlist submitted by the GBC. It's part of the checks and balance. Sabi ng spokesperson. Okay, when asked if there was an instance before where a president choose someone not on the shortlist, Teng said she has no idea, noting that it would be unconstitutional. So, sino-sino ngayon ang mga members ng GBC? Chairman is Chief Justice Alexander Gismondo. Yan na. The other members of the council are retired Supreme Court Justice Jose Catral Mendoza. 2 na. Attorney Nisauro Fermi, retired Court of Appeals, and then Justice Erlinda Piñera Oy and Jose Mejia. 5. Okay, meron ding members from Congress, 1 from Senate, 1 from the lower house. Kailang ang boto nilang dalawa is isa lang. So, 1/2, 1/2. So, yun, sila yung pang-6. Pang-7 sana si Secretary Boying Remulla. Being revealed that in forming the shortlist for the... So yun mga kababayan, makakapasok kaya? Uupo kaya ng ombudsman itong si Secretary Remulla? Masyado nilang niluluto, Masyado po nilang niluluto at nagpapahalata sa taong bayan na Remulla is existing and maybe the next ombudsman mga kababayan. Pero ang tanong, tanggap ba siguro ng taong bayan kung si Remulla? Sa bagay, wala rin namang magagawang taong bayan kung sabihin ni President Bongbong Marcos Jr. na, sige, ikaw na ang bagong ombudsman. Ayun na. Well, anyway mga kababayan, eto kapapasok lang na balita, i-share ulit natin. Ayan, patungkol po ito kay Saldico. Biruin nyo mga kababayan, sabi po dito sa Manila Bulletin, Saldico has heart ailment. Biglang nagkasakit sa puso. Okay. Unclear when he'll come back to the Philippines. Hindi pa alam kung makakabalik or di ba? Hindi alam kung kailan babalik sa Pilipinas si Saldico. Hindi ba pwedeng alamin yan? No? Kaban ng bayan po ang pinag-uusapan. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Tapos hindi alam kung kailan makakabalik si Saldico. Eto may kinakabahan ako din. Kasi kapapanood natin ng Netflix, di ba?
marami tuloy yung umiikot sa isip natin. Kasi mga kabayan, there is a possibility na hindi na bumalik dito si Saldico. At i-declare nilang na nagurgur na doon sa ibang bansa. Yan ay posibilidad lang ha. Ayan ay opinion at possibility lang. Di ba? Dahil sa kalaki ng kinaharap na problema ni Saldico dito sa Pilipinas, posibleng hindi na bumalik yan. Biruin mo, sakit sa puso, tapos sinasabi pang hindi alam kung kailan makakabalik. Baka hindi na nga ito makabalik at matuloy, sabihin lang nila, di ba? Na, oy, wala na. Nadido na, gurgur na si Saldico. Di tapos na, wala nang pag-uusapan pa. Diyan sa flood control na mga issue na yan. Nako po, delikado pala ito mga kababayan. Di ba? Sabi po ng ating mga kababayan dito, nako, and the best actor goes to Saldico. Dramatic actor din lang ang kurapa. Tama, freeze asset ng mapilitang umawi. Tama, gawin nyo po yung ginawa nyo kaya sino yung congressman na yun na freeze po nila lahat ng asset. At hindi lang freeze, no? Ginalugad din yung mga yung mga bahay. Makabawi naman ito si former Congressman Arnolfo Teves, 'di ba? Yung ginawa nila kay Teves, gawin din nila diyan kay kaya Saldico, mga kababayan, no? Freeze his assets. Yan, no? Ang daming sinagsasabi dito na i-freeze yung asset nila. Abolish party list. Tama rin naman. Heart failure daw. Salamat naman. Nagpasalamat siya. Pero nagdududa nga tayo kung diba? Kasi bigla-bigla heart failure agad Baka nga magurgur na ito next week. I mean, baka nga balita nila, diba? Nagurgur na tapos buhay pala. Nako po. Kahit magurgur yan or mabuhay yan, i-freeze lahat ng asset mga kababayan. Pakikinabangan pa ng mga anak niyan. Diba? Pakikinabangan pa nila yung pinaghirapan ng taong bayan coming from the taxpayers' money. Diba? Dapat dyan i-freeze at hawakan na ng gobyerno. Para wala nang ay nako, lugang Pilipinas sa inyo. Diba? Teka lang, mayroon pong balita dito. Ito. Pasensya na mga kabayan kasi kailangan ko rin pong i-share ito, mga ka-review natin. Kasi mukhang si Abante, on the move na po si Abante. Nasaan na si Abante? Kumikilos na. Ito. Sabi po ni Abante mga kabayan, 8 billion attempted budget insertion pinaiimbestigahan ni Abante. Kamara hihimayin ang umano'y 8 billion gun deal ng DILG na tinangka umanong isingit sa 2026 budget. Pastor Abante, Pastor Abante nais malaman ang tunay na nangyari kay Torre. Aba. Paiimbestigahan ni Abante. Ang naisip ko lang naman kasi kaya ako nasabi na on the move si Torre. Kasi baka gumagawa lang ang eksena si Torre para hindi na pag-usapan itong flood control projects na ito. Di ba? Baka lang kasi gumagawa sila ng diversion para hindi po mapag-usapan itong flood control projects na ito, anomalies na ito. Di ba? Alam naman po natin itong si Abante, napaka-ano nito napaka-galing, di ba? Napaka-galing po ni Abante. The GBC decided to tighten its screening process by requiring applicants to undergo psychological evaluation, a written exam, public surveys, and complaints. Kaya dito ngayon, palagay ko maraming mga DDS na nagpadala ng reklamo against kay Secretary Boying Rimulya. Another problem na naman kung maraming nagreklamo. Kasi siya man lang ang controversial. All others, wala naman akong namomonitor na nag-against. Sina Kipichu, mga grupo niya, nananawagan talaga na magpadala ng comments doon sa surveys. So, yung ang problema mga kababayan, kinakabahan tayo dito kay Boying Rimulya kasi siya po ang controversial na candidate
for the ombudsman. Pero, ang iniisip rin natin mga kababayan, siya ang controversial, baka siya rin ang maging ombudsman. Alam nyo naman po, what Remulyas want, they get it mga kababayan, no? What Remulla wants, what Remulla gets. Diba? Alam natin yan. Tingnan nyo, nakuha po nila ang DOJ. Ginusto rin ng kapatid niya na maging DILG. O nakuha rin nila yung DILG. O ano pang gagawin natin? Ano pang susunod? Na-pattern na. May pattern na mga kababayan. Diba? Gusto na Remulla ngayon ng ombudsman. Ay, alams na to. Baka tatawagin na nating ombudsman Boying Remulla. Diba? Sa susunod na mga panahon, baka yan na pong itawag natin. Anyway mga kababayan, gusto ko lang pong isingit kasi parang nakakatanga naman itong ginawa nila. Yan 500,000 pabuya. Aba, teka lang basahin po natin ang balita para maliwanagan tayo. Nakakainit ng ulo, di ba? Sabi po dito, 500,000 pabuya kontra korupsyon sa flood control. Nako. Baka itong pabuyang ito mga kababayan maging korupsyon din. Di ba? Isang hotline ang nilunsad ni Representative Doc Frasco kasabay ng 500,000 reward para sa magbibigay ng credible na impormasyon sa flood control irregularities. Ako, bakit kailangan nyo pa mag-reward? Pakilusin nyo yung mga, di ba? NBI, kung ano mang mga authorities natin. Pati militar, pagpakilusin nyo. Huwag nang mag-reward pa. Maliban na lang kung itong 500,000 ay manggagaling sa mga bulsa ninyong mga hinayuta kayo. Pero kung itong 500,000 manggagaling pa sa taxpayers money, sumusobra na kayo. Di ba? Corruption na nga ang hinahanap. Mag-ano pa kayo ng isang source of corruption. Maybe it is because kung galing po ito sa taxpayers money, kung galing po ito sa kaban ng bayan na 500,000 pesos mga kababayan, kukurapin lang yan Kukurapin lang yan. Huwag na tayong maglukuhan. Yung mga reward na yan, kukurapin nyo lang yan. Kitang-kita naman kung bago kayo mag-reward, magsampul muna kayo. Magpakulong muna kayo ng mga congressman, contractors, di ba? Pakulong nyo muna. Then, eto, taong bayan na talaga mag-ano yan. Di ba? Kahit kayo pong mga may alam sa flood control project, kahit wala naman pong reward. Maawa naman po kayo sa kaban ng bayan natin. Kahit walang reward, isumbong nyo na kung may alam kayo. Parang awa nyo na. Pero lalo na kung may reward, edi magsumbong kayo. Diba? Pero what I'm trying to point out mga kababayan, kung ito pong 500,000 pesos na sinasabing reward para magbigay ng impormasyon, kung yan po ang inyong paraan para mawala ang mga korap dito sa Pilipinas, ibahin nyo naman po. Mawawala nga ang korap, mauubos din naman ang kaban ng bayan sa kaka-reward ninyo. Biruin mo, buong Pilipinas may mga flood control projects, di ba? Well anyway, maganda rin naman yan. Maganda ang purpose ng reward niyan. Pero medyo masama lang ang masama lang ang iniisip ko. Iniisip ko lang siguro masama mga kaumay about din sa 500,000 pesos na yan. Kayo, anong iniisip nyo dyan sa 500,000 pesos na reward na yan? Anyway, i-comment nyo na lang po mga kaubayan ng inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito. Diyan, maraming salamat po.